Jason David ng Barangay Ginebra may bagong role or mas malaking role na sa Barangay Ginebra. Former PBA player and coach Jericho Diniera ni-real talk si Cliff Hodge sa mga pananakit na nagawa nito kabilang yung kay Xavier Lucero. Ang matindi pa dyan ninais di umano ito pag-undergoin ng psychological evaluation. Yun na ba yung pag-check up sa utak? Tindi nito. TNT guard nauubos na. Jason Castro injured. Reynan Batak injured. Pero Cedric Berfield ang solusyon. So yan ang ating mga tatalakayin. Siguro naman marami sa inyo ang nakakakilala kay Coach Jericho Diniera, ang former PBA player at kasama nga po sa 50 greatest players in PBA history. So isa nga po si Sir Jericho Diniera sa hindi nakagusto sa kinilos or dirty game na ginagawa nitong si Cliff Hodge. So batay nga sa nabasa nating update ng Fast Break Credit po, nakasaad nga rito sa ilan sa mga nilalaman nito. Meralco Bolts forward Clifford Hodge should consider undergoing a psychological evaluation due to his repeated dangerous plays, including a recent hard foul on Magnolia Chicken Templados Hotshots rookie Xavier Lucero. So itong araw strong message mula kay PBA legend Jericho Diniera dahil sa ginawa nito na halos tulad ng ginagawa sa WWE. Napansin pa nga ni Coach Jerry, if you're gonna hurt people nga raw, hanap buhay factor na ito Kung tatanggalan mo ng hanap buhay yung isang tao, talagang foul yun. Tambak nga raw wala nang purpose naninira ka lang, ika nga ni Sir Jerry. Dagdag pa nga nito, namimisikal ka lang. Siguro nga raw, kailangan ipa-check ang utak nito kung bakit ka naninira nang di naman kailangan. So may point naman para sa opinion natin itong si Sir Jerry. Dahil sa hindi lang isang beses din nangyayari nga po ang pananakit daw na ginagawa sa court nitong si Hodge. Dahil naalala niya din ito noon yung ginawa nitong si Hodge kay Kit Jimenez na dating SMB player na kung saan pinatamaan nga nito ng siko itong si Kit na nauwi sa pagkakaroon ng fracture eye socket nito. So matatandaan namang napatawan na nga po ng parusa si Cliff Hodge matapos ang nangyaring ginawa niyang ito kay Xavier Lucero na paghila nga po ng ulo pababa na kung saan marami ang nakabanggit na malambog nga raw po sa WWE like Randy Orton. So napatawan nga po ng 1 game suspension itong si Cliff Hodge at pinagbayad ng multa na 100,000 pesos. At about naman dito sa patungkol sa kampo ng TNT Tropang Giga. So namomblema nga kamakailan lang ang TNT nang magkaroon nga po ng groin injury etong si Reynan Batak. Sa ngayon, wala nga Reynan Batak ang TNT, wala pang Jason Castro. At may nabasa nga tayong balita sa post nitong si PBA Insider News na yun nga rito credit po. I heard that Reynan Batak is out for 4 to 6 weeks due to groin injury. According to our source, TNT has already inquired by Blackwater whether Cedric Berfield is healthy for this conference. Because if Cedric Berfield is healthy, they are willing to make an offer to Blackwater so they can get Berfield to TNT before the PBA playoffs. Source, TNT Insider. So, ang tanong nga dito, sino naman ang i-offer ng TNT kapalit ni Berfield kung gusto talaga nila etong si Berfield? Dahil unang-una si Berfield nga ngayon ang siyang may pinakamalaking role dito sa bossing na siyang pinagkukunan nga ni Coach Jeff ng tulong sa team para magawang mapaganda pa nga po ang opensa ng Blackwater. At this conference nga, he averaged 18 points per game, 2.25 rebounds per game at 3.75 assists per game. So tingnan natin sa pagkawala ni Reynan Batak. Ngayon, 2 point guard na lamang sa tingin natin ang posibleng pupwedeng mapasama sa starting 5 ng TNT. Ito nga'y gaya nila Brian Heruela and Simon Enciso na siyang kadalasan ring nabibigyan na ng minuto dito sa TNT. At magpatungkol tayo dito kay Berfield. Yun ang aabangan natin kung sino ang posibleng i-trade dito ng TNT kung matutuloy ang sinasabi rito. At dito tayo sa Barangay Ginebra. So nakuha na nga po talaga ni Jason David ang tiwala ni Coach Tim Cone. Kasama nga po talaga siya sa regular rotation ng Barangay Ginebra.
So ang tagal niya nga rin po talagang pinagsikapan yan. Ilang taon din bago siya nabigyan ng chance may pakita ang kaya niyang gawin at itulong sa team. So mataas na kumpiyansa at alamin yung role niya at alamin ang mga gagawin niya sa loob. Yan ang pinag-aralan talaga niya. Kapansin-pansin na nga ngayon yung role niya yung role na dati na ginagawa ni Maverick Ahamnisi nung hindi pa ito na-injury. So ang kagandahan nga po kay Jason David hindi lang siya pang scoring, maging pang depensa nga rin siya. At yung game niya nga po talaga namang andyan para umalalay sa mga key players ng team. Kumbaga hindi lang sa puntos nakikita yung tulong niya kumbaga bonus na lamang yon. Pero napakahusay talaga nito off the bench at deserve niya din talaga mapasama sa regular rotation ngayon ng Barangay Ginebra.